Hinigyan po ng pera. Tapos? Namamalaan daw po yan. Ito, si Bibi. Nire-repin. Tapos binibigyan siya ng pera. Hinibigyan po siya ng isang para sumama daw siya. Magtabo daw sila sa damuhan. Bibitara sa damuhan. Pag po nakapasok yan, inaabangan po sa school. Inaabangan siya? Doon po sa daan. Mula sa Bicol, bumiyahe kami ng 4 na oras patungo sa Quezon. At pagdating namin doon, kailangan uli namin maglakbay sa maputik, balubak at maliliit na mga daanan paakyat ng bundok. Dahil meron daw isang pamilya na nakatira sa gitna ng bundok na ito. Grabe mga kaward, napakasukal po ng daan. Kaya hindi mo iisipin na meron palang taong nakatira dito sa ganitong lugar. Palibasa bulag yung nakatira kaya hindi nila kaya i-maintain ng maayos. Magandang araw po mga kaward. Dito po tayo sa bahay natin, duro po sa atin. Kaya lang wala po dito yung lalaking bulag na sinasabi. Hindi yun dito lang mga kaward, yung mga bata. Ano bebe? Yan. Tutulog mga kawal yung mga bata. Ayun. Yung kasama nyo dito? Ha? Wala? Kayong dalawa lang? Nasaan si Paha mo? Nag-ano? Ha? Dito ka. Lapit siya dito. Kasama kayo dito? Wala? Nasaan si Paha mo? Mama. Ha? Lagay ko dito sa iyo ha? Okay lang? Para marinig yung sinasabi mo. Ha? Nasaan si Paha mo? Nag-ano? Nakakot. Naghahakot? Anong hinahakot? Uling. Uling. Kaya lang naiwan dito ang tatlo? Ha? Kailan yung babalik? Kailan babalik sila papa mo? Babalik din ba yun? Kumain na kayo? Ay, hindi pa? Di pa? Ano pagkain nyo dyan? Meron ba kayo dyan pagkain? Na niluto na? Ha? Malapit lang ba yung nakutan nila ng uling? Yun mga kaward. Wala po yung mga magulang nila. Yung mga bata lang po yung naabutan natin. Yung nag-akot daw po ng uling. Nakwento sa atin dyan sa labasan. Yung nagturo sa atin na bulag daw yung tatay nila. Kaya tingnan natin mamaya mga kaward pagdating nila. At alamin natin kung kumusta yung buhay nila dito. Ano pangalan mo? Belinda. Ilan taon ka na? 10. Ha? 10. 10 taon ka na? Yun. Yun, nagkakot pala sila ng uling mga kaward. Ano po ito? Pangbinta? Yun. Yung mga kaward, ito pala si Lakuya. Ano pa pangalan? Inipan niyo po yan. Ang balay po yung Nano. Nano, si Kuya Nano. Yun mga kawald, si Kuya Nano, saka si Ate Linda. Yung totoo pala mga kawald na bulag si Kuya. Yung sa kinukwento sa atin ng mga tao dyan sa Kabayanan. Yun. Sariling uling niyo po ito? Narili po niya. Sarili. Yan po ang nagputol magsula. Kayo na rin na nagputol at nagsunog. Yan lang po ang magsula. Sulo lang si Kuya. Oo. Grabe sakripisyo, ano? Tapos tulong po kayo paghakot. Ayun. Ito po yung pinakahanap buhay nyo. Opo. Minsan po nagbubuno siya ng nyog. Papalaw na nyo yung mga kawal. Ito pala yung hanap buhay nyo dito. Ano pong dahilan Kuya? Bakit kayo nabulag? Nagputok. Nasabugan po yung mukha ninyo. May pati po yung mga daliri po ninyo. Ganyan. Yun. Nakakawak-hawak mo yung piston. Oo. Adi, wala na po kayo Kuya nakikita kahit Wala na. Ay, kaunti siya. kahit kanting liwanag. Wala na. Nag-aaral po yung mga anak ninyo. Nag-aaral po yan ng grade 3. Bali ilan po lahat ng anak ninyo? 7 po lahat yan. 3 ang namatay.
Ah, namatay yung tatlo. Ano po yung pinamatay yung tatlo? Kasakit po yung... Nagkasakit po yung panganay, malaki na nga po sana. Yung 14 anyos na. 14 anyos na. Tapos yung sumunod na namatay, 13 na po sana yung kasunod. 13 na rin yung isa. Malalaki na. Manalaki na po sila babae. Tapos yung pangatlo na Yung namatay, isa po ay 8 sana. 8 taon. Mga panganay. Pagkasunod po sila. 8 taon na yung isa na namatay. Malalaki na. Tapos ito na lang po natira sa inyo, yung mga bata. Yung po 4 lang po yan. Mm. Kaya po ninyo dito naisipang tumira sa bundok para makapag-uling-uling na rin po, diretsyo. Nakapagtanim ng mga malinghoy. Mm. Kaya pala, sabi ko, napakalayo ng bahay. Di mo isipin may bahay pa dito. Sa gabi po, anong ilaw niyo po dito? Gasira lang. Kasira, ilaw nyo. Ilan taon po kayo mag-asawa? 14 lang po ako. 14. Napakabata po ninyo pala nag-asawa. Ito po ay 21. 21 si kuya. Bulag na ba si kuya nung Oo, mag-asawa kayo? bulag na ako nung Bulag na po siya. ligawan ko siya. Ah. Ilan taon po kayo kuya na mabulag po kayo? Ang edad ko, 10 taon pa lang edad ko nung ako mabulag. Ah, 10 taon. Oo. Talagang magkasama po kayo lagi ni ate sa pag-uuling. Oo. Yun ang guide ko lang. Si ate. Tapos yung mga bata po, naiiwan po dito sa bahay nyo. Naiiwan Ito dito. lang po silang 3. Nagbabantay doon sa kapatid. Sa isang bisis lang ay yung isa lang kakain. Kaya yung kapos-kapos din. Ng pang-araw-araw. Isang araw, isang bilis lang kakain. Oo. Gawa ng mahirap ang trabaho ay. Buti po, sanay na po yung mga bata. Ano po yung madalas na pagkain dito kuya? Madalas po namin na katulad ng awoy. Yung mga kamuting kahoy na yan. Kamuting kahoy. Minsan, straight namin 1 linggo. Isang linggong Kain puro kamuting kahoy. kamuting kahoy lang? Wala pong bigas yung kuya. Wala ho yun. Ah, Ano kinikita mo? Tinututol ko po sa 1 buwan. Pero may nakita ako may 300. sa pag-uuling kuya, 300 isang buwan? Oh, Ibig sabihin, nabasa yung utang mo doon. nababawas na. Yung bali mo pala. Bali, matitira sa isang buwan, 300 na lang. Sa 1 buwan. Magkatulong pa kayo dyan ni ate. Talagang hindi po sasapat ano po. Hindi ho nasapat talos. Tapos nag-aaral pa yung mga anak ninyo, mga gastusin pa sa school. Gastusin pa, hihingi pa yung mga anak ko ng pambaon. Wala, sabi ko wala na ibibigay sa inyo. Pumasok na lang muna kayo kahit walang baon. Magtyaga-tyaga na lang muna kayo. Pag ako'y meron na kakawag-awag tayo, saka kayo magkakabaon. Kaya ang mangyayari, pagkabitan niyo po ng uling, pambayad lang ng utang. Pambayad na pong utang yan. Mabayad lang sa utang. Yung matitira niyan, yan lang ako ibibili namin ng bigas mamayang hapon. Ikaw pala, 14 years old, nag-asawa ate, ano? Ilan taon na po yung isang babae? Yung po, mag-uunsi po ngayong Mag-iunsi na. April. Ibig sabihin, 3 taon na lang kung gagaya sa iyo. Mag-asawa na rin yan, ano? Kaya sinasabi ko sa kanila, huwag na kang gumaya sa nanay nila at medyo kailangan tratrabaho muna at 2 taon po magtrabaho muna sila. makatulong. Para makatulong. Oo. Saka 14 years old, bata pa yun. Bata pa. Dapat mga 20 pataas bago mag-asawa. Ano po? Mga bansin ko po sa gusto ko pong kahit isang mata lang makakita. Hindi po ang gusto niyo makita si kuya kahit isang mata. Kahit kabak lang. Bakit po ate? Para ko kaya siya magsulula pang motor. Para kahit sulo siya, pwede siya magtrabaho. Bagay, pwede. Kasi pwede mo nang bantayan yung mga anak mo. Ano po naman po nangyari ditong pumuntang masamang tao? Meron din ay kaya nga lang ay Meron din po pang misan. Ano pong ginagawa? sabi ko nga ang ginawa naman ng mga taong baryo ay Tinatakot po siya. Si Bibi. tinatakot yung nagparito. Ayun, Inutok umalis. po yan. Hinigyan po ng pera. Tapos? Sumama lang daw po yan. Ito, si Bibi. Nagre-repin daw. Kaya Dito ka, Bibi. wag na. Sasama pagka... Bibi, dito ka. Napakita po yung pera. Dito ka. Para sumama. Ayan. Ay ko, ito papatayin. Bukad dyan na po. Sabi ko po doon, papatayin kita. Bago mawa yan. Ito pala mga kawild, si Bibi. Yung anak ni Kuyang isang babae na naabutan natin dito. Meron pala ditong pumuntang lalaki. Ilang lalaki po? Isa lang po Isang siya. lalaki. Siya po ay adik. Tapos binibigyan siya ng pera Binibigyan po siya ng 100. para sumama daw siya. Magtabo daw sila sa damuhan.
na walang karamihan. Grabe, ano po. May nasaan na yung tao na yun? Wala po na. Wala na, umalis na. Umalis na. Nakapatay na ho, yun. Din eh. Hmm. Nakulong na siya. Buti hindi si mama po yung anak ninyo. Ay, Hindi hindi po, ho. ako po'y kasama. Kasama ka. Nung inaalok siya ng pera, kasama ka pala. Kasama po ako. Pero pag hindi po ako kasama yan, isasama po siya. Pwede. Pwede sumama siya kasi may pera. Super sa inyo eh. Oo. Sa'yo po binibigay yung 100 Nandiyan po sa ay. kanya. Ano po sabi? Bibitara sa damuhan. Grabe. May gagawing masama yata. Mm. Pero ngayon po, wala na po. Wala na. Wala na po. Kasama po ako ay. Delikado pala pagka wala kayo dito, tapos sila lang naabutan. Kaya po sana magkabahay kayo dyan sa malapit sa para napakalayo nito. May kalapit bahay po kami dito. Kasi kung may gawing masama yung ibang tao dito sa anak ninyo, walang makakarinig Wala po. kung sumigaw. Tapos ngayon, naglayas na po yung lalaki na yun. Wala na. Pag po nakapasok yan, inaabangan po sa school. Ay, inabangan siya. Doon po sa daan. Ay, kinakaw ko naman po yan. Nadala po akong itak. Grabe po Wala na ngayon. Layas Hindi na. na po napunta dito. Hindi na napunta. Siya po ay... Buti naman. Ano ho yun? Adik po siya. Dalang beses pumarito yun eh. Ano ho yun dito? Anting na yun dito. Kaya hindi nakakaparito na. Sabi daw po, pisanin daw po nito Ayun, yung lalaki. Ay, hindi. Napapanggap lang pong Ay, hindi pisanin. ko naman, hindi ko kamag-anakan. Para po marin. Ay, ang gusto sa akin, ay sabi ko, wala man akong Para po kamag-anakan. inaabangan po. Ay, Ibig sabihin, gusto makitira dito. Akala, hindi ko kilala. Nakaano po ng pisanin para sumama. Eh, ako pa, kikilala ko ako, nakulong ng matagal. Grabe po Buti, hindi na taong Oo. pagpunta siya dito, wala kayo. Hindi po Delikado po yung batang babaeng anak ninyo. ang adik. Kaya ito, pag kami naalis, katulad punta kami tinigiban, Ay po. yung malayo, dinadala ko dyan sa biyanan ko. Oo, At siguro na ako. tama po yun. Tabi din namin. Mahirap na po ay. Nung umuwi kami ng bahay mag-asawa, doon namin iniwas sa biyanan ko. At, So, pag malapit lang ang pupuntahan nyo, dito na yung iniiwan. Bagay, maririnig naman po ninyo pag sumigaw, ayun, Oo. iniwan lang namin dito. Pero pag yung malalayo ko kami pupunta, yan, inahabilin ko muna. At nahirap na. Buti hindi natutukso yung bata na sumama dun sa lalaki. Naramo po ako na. Ay, kung wala akong matanda, baka sumama. Naramo po ay ako'y tatagayin kita. Malalapit sa akin. Buti hindi ka nagsama dun sa dun sa lalaki. Mudik na nga po sumama yan. Buti ka na sumama? Adik Bibi? man. Adik man po yun. Walang alam sa sarili. Oo. Yun yung pala mga kawad, yung bata na yun. Ayun, binabayaran doon ng 100. Sumama lang doon sa adik na lalaki. Buti lang daw, nakita ni ate. Delikado pala talaga dito sa lugar na to. Ano po? Ito na po yung bunso ninyo. Ngayon. Bunso po yan. Pampito po siya. Pagpito. Ilan ate ang gusto mong anak? Nawa na po yan. Tama na yan. Pero 29 ka pa lang pala ngayon. Palagay ko, kaya pa mga anak niya ng mga 5. Mga 10 pa daw. Ang 10 pa. Ayoko lang. So kuya, ilan pa ang lalo mong anak kuya? Ito po ay 33 na po siya. Ayos na sa akin. Ayos na, opo, tama po yan. Mahirap pong buhay ngayon. Tsaka para mapukusan niyo po yung pag-aaral nila. Meron kami gustong ibigay sa inyo. Yan, maraming salamat kay Ma'am Chari na nagpadala sa amin. Ma'am Chari, maraming salamat po sa pinadala ninyo. Yan, bibigay natin sa nila para kahit paano makatulong sa kanila sa mga gastusin sa school at sa iba pa nila mga pangailangan dito. Yan, 2,000. 2, 3 po. 3, 4, 4. 5. 5,000 kay ate. Galing yan kay Ma'am Chari. Maraming pong salamat. Salamat sa inyo sa mga nagbigay ng tulong. Sa tagal ng panahon, ngayon lang kami makakahawak ng ganyang kalaking halaga. Wala naman meron pa silang itulong na pasalamat tayo sa
pagkaloob nila sa atin. Umiyak ko sila at dahil sa Ate, ano gusto niyo pong sabihin, ate? salamat po para wala sila sa kanilang Hindi lang po ako nakahawak ng 5,000 ngayon lang po. Ngayon na po kayo nahawak ng 5,000. Tagal na panahon. Ako yung isang taon. tagal ng panahon. Magagawa dyan. Bibili ng pagkain. Pagkain. Babayad sa Saka po school. mga ano, Ito ng mga bata. dalawa po ng mga bata. Walang makuwag. Yun, nayak si ate, oh. Ngayon na daw siya nakatanggap ng dito kalaking halagang pera sa tagal ng panahon nila dito sa bundok. Anong gusto mong sabihin natin kay Ma'am Chari? Yan, si Ma'am Chari po yung nagbigay sa amin yan. Marami pong salamat. Salamat pa lang ho ko sa nagbigay na sa tagal ng panahon sa isang taon, ngayon lang kayo humawak na ganitong halaga 5,000 po. na 5,000 piso. Ang aabutin ho nito ay bibili ng pagkain, babayad sa school, matarakulan ng mga anak. Hindi lang ho ang may ano namin sa inyo. Pasalamat na lang kami. Malaking tulong sa pang-araw-araw namin. Yun mga kawal, yung mga inuling pala nila ngayon, yan, 7 sako. Pag naibenta pala yan, pambayad lang daw nila ng utang. Tapos merong matitirang 100. Yun, tapos utang uli sila para makabili ng bigas. Ganun yung buhay po nila. Tapos may mga panahon daw na 1 linggo, kamuting kahoy lang po yung pagkain nila. Kaya talagang ibig sabihin, napakahirap ng buhay nila dito. Okay, sa aming mga kaibigan na nagpadala po ng tulong. Yan, di makapagsalita mga kawal si ate. Mga kawal, yun po yung hanap buhay nila kuya dito. Pag-uuling. Dahil nga po si kuya ay bulag, yun na po yung pinasok na trabaho ni kuya, pag-uuling kahit bawal. Siguro, dahil nga sa hirap ng buhay, yun na yung hanap buhay ni kuya, yung pag-uuling para buhayin yung kanyang pamilya. Gusto po ate, makawal. Talang hindi pa rin si ate tumitigil sa pag-iyak. Talagang sobrang katuwaan ni ate. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakahawak ng ganong halaga ng pera. Yan. Ano po nararamdaman mo ate ngayon? Ate, ano po nararamdaman niyo? Kailangan maunawaan natin yung kalagayan nila mga kawal. Kahit sino tayo, biglang-bigla may dumating sa atin na tulong. Talagang hindi natin may paliwanag yung nagalakan natin mga kawal. Kaya maraming salamat kay Ma'am Chari. Yan, napakabait po ninyo. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better. Hindi lang ba ako nakahawak ng pera ganyan? I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Sa kasayahan niya, napayak siya. Salamat po sa inyo. Salamat. Way back a year ago.